Hi guys, it's Miss Jem. So, nag-aayos ako ng mga kapapilan ko dito sa bahay. And then, nakita ko tong mga old notes ko nung nagtuturo pa ako ng QC and calculations. So, sagutan natin tong number 8 dito. So, mapapansin nyo, pinrint ko talaga siya. Tinanggal ko yung spring. Tapos pinirintan ko siya para mas madali akong makapag-solve. Pero hindi ko na siya nabalik. At ito na lang yung mga natitirang mga pages ng notes ko sa QC. And since may ilan-ilan sa inyo na nagre-request na mag-content ako ng calculations or QC, ito yung pipiliin natin. And kung mapapansin nyo, dito pa lang sa question, this is about buffer. Okay? So, buffer equation tayo. At noon pa talaga, tinuturo ko na yung GRESA method. So, kung mapapansin nyo, nakalagay na talaga yan dyan. Given, required, equation, solution, and answer. Yun yung GRESA method. So, subukan na natin siyang isolve. I-define muna natin yung buffer. So, sinulat ko na, a buffer is a solution that resists changes in pH when small amount of acid or base are added. Isa siyang solution na kayang mag-resist ng change in pH kapag nilagyan mo ng acid or base. And a buffer is usually made of a weak acid, which is represented by HA, and a conjugate base, which is represented by A-. Dito sa problem natin, alamin muna natin ano yung weak acid tsaka yung conjugate base. Usually, ang tinuturo ko sa mga estudyante para mabilis nilang ma-determine kung ano yung weak acid and conjugate base, kapag sa symbol, merong letter H, katulad nito, it represents acid. Okay? So, dito, itong HAC na to, yan ay si acetic acid. And acetic acid is a weak acid. So, kung si HAC or acetic acid is our weak acid, si NaAC, which is, ibig sabihin niyan, sodium acetate. Kung mapapansin nyo, Na, sodium, and then AC stands for acetate. That is our conjugate base. In particular, doon kay sodium acetate, yung pinaka-conjugate base natin o yung nagre-represent sa A- is yung acetate ion. Kasi, pag na-dissolve si sodium acetate, anong magiging? Merong sodium and then acetate ion. So, ito yung mga species na gagamitin natin sa Henderson-Hasselbalch equation. Kuha ba natin? I-comment nyo kung hindi nyo nakuha. Again, kapag nagko-compute tayo, gagamit tayo ng GRESA method para mas maunawaan natin at masolve natin ng maayos yung problem. So, dito, ang given, isulat muna natin. Okay, sinulat ko muna yung given para mas madaling i-discuss. So, we have, sa given natin, sabi niya, ang pKa ng acetic acid is 4.7. Right? Sabi niya din, calculate the mass in grams of sodium acetate which has, pag may nakita kayong ganito, ito ay usually nagpe-pertain sa molecular weight. So, meron tayong molecular weight dito that must be added to